Magandang araw guys, welcome sa Panlasang Bahay. Ngayon ay magluluto tayo ng isang masarap na gulay. Ito yung paborito ng mga Ilocano, ang pinakbet. At kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo yung mga ganitong klase ng video ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para palagi kang updated pag mag-upload ako ng mga bagong video. Paki-like and share na rin yung ating video para makita rin ng ating mga kaibigan na naghahanap ng mailuluto. At ito ang mga sangkap na ating gagamitin sa reseping ito. Kung handa na kayo guys, hali na kayo at sabay nyo ako magluto. Ipainit muna natin yung ating kawali guys. Pag mainit na, lagyan natin ng konting mantika. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating luya. Luya yung una kong ginigisa dito guys. Igisa lang natin yung ating luya guys hanggang mag golden brown siya. Pag okay na yung ating luya, ilagay na rin natin yung ating bawang guys. Yung ating bawang ay hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Isa lang natin ng konti yung ating bawang guys at ilagay na rin natin yung ating sibuyas. Igisa lang natin yung ating sibuyas guys hanggang lumambot siya at maghiwa-hiwalay sila. Pag okay na yung ating mga unang sangkap guys, ilagay na natin yung ating kamatis. Igisa lang natin ng bagya yung ating kamatis guys at ilagay na rin natin yung ating bagoong. Yung boneless na bagoong ang gamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng yung may tinik kung yun ang available sa inyong lugar. Basta wag lang natin isama yung tinik ng bagoong guys para masarap yung ating niluluto. Okay na yung mga unang sangkap nating niluto guys, ilagay na rin natin yung ating kalabasa. Yung kalabasa guys ay tinanggalan ko ng balat at hiniwa-hiwa ko ng pa-cubes. Kalabasa ang pinakamatagal maluto sa sangkap ng ating recipe ngayon guys, kaya yun ang inuna kong inilagay. Takpan natin guys para maluto yung ating kalabasa at ma-absorb niya yung mga lasa ng mga sangkap na ating unang niluto. Buksan natin guys at halo-haloin para mailagay na natin yung ating ibang sangkap. Isunod natin ilagay guys yung ating ampalaya. Yung ampalaya ay hiniwa-hiwa ko lang ng malinipis para mabilis maluto. Halo-haloin natin guys para kumalat sa ating ampalaya yung mga lasa ng unang sangkap na ating niluto. Ilagay na rin natin yung ating sitaw guys. Yung sitaw ay pinutol-putol ko lang ng medyo maliliit. Lagyan natin ng konting tubig guys para hindi masunog yung ating mga gulay. Takpan natin guys para kumulo yung tubig nating inilagay at maluto yung ating mga gulay. Buksan natin guys at halo-haloin para pantay yung pagkaluto ng ating mga gulay. Ilagay na rin natin yung talong guys para maluto na siya. Halo-haloin natin guys para po mailalim yung mga talong nating inilagay at mabilis maluto. Lagyan natin ng seasoning guys pang padagdag lasa. Halo-haloin natin konti guys para kumalat yung seasoning nating inilagay. Takpan natin guys para maluto pa yung ating mga gulay. Haluin natin guys para pantay yung pagkaluto ng mga gulay natin.
Ilagay na natin yung ating tinapa guys. Yung ating tinapa ay tinanggalan ko ng tinik at pinutol-putol ko ng maliliit. Yung tinapa na to guys ay binili ko pa sa probinsya. Hindi mo to makikita dito sa Manila. Ilagay na natin yung ating okra guys. At sunod na rin natin ilagay yung ating siling panigang. Takpan natin guys para maluto yung mga huling sangkap na ating inilagay. Buksan natin guys at halo-haloin para kumalat yung mga huling sangkap na ating inilagay. Takpan natin uli guys para maluto pa yung mga gulay na ating inilagay. Okay na yung ating recipe guys, luto na siya. Ito na yung ating pinakbet. Salamat sa panonood at sana'y magustuhan ninyo. Bago tayo magtapos guys ay gusto ko munang i-shoutout yung mga nag-subscribe sa ating munting channel at yung mga walang sawang nanonood sa ating mga video. Salamat sa inyo.